Be not afraid. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity that you have given us to be here. Lord, we pray for the message, O Lord, that you're going to impart to us. Speak to us, O Lord. Give us wisdom, O Lord, as we study your word. In Christ's name we pray. Amen. You may all be seated. The title is Okay. Sa panahon ngayon, lagi po tayo maraming kinakatakutan. Maraming mga bagay na tayo natatakot. Pero one thing po na maganda po, na dapat hindi daw po tayo matakot. Kasi unang-una po, ay napag-aralan na po natin last week na ang Panginoon po ay andyan ang kanyang salita. Right? Andyan ang preaching of the Word of God. Meaning, ang salita ng Diyos hindi po nawawala sa atin. Sabihin, andyan po lagi ang Word of God. That is why, in Joshua, before the Lord commanded him to face another challenge in his life, to go to the other side, go to possess the promised land, ay nakita po natin, he was instructed by God that the book of the law shall not depart out of thy mouth. Ibig sabihin, the Bible is given to us for us to study. The Bible is given to us for us to learn. Not only that, the Bible is given to us so that preachers, evangelists na dapat sasabihin ng natuturuan ng Panginoon at gagamitin ng Panginoon upang ito po ay may pangalan sa atin. Gaya nga po ng sinabi niya po dito sa Ephesians chapter 4. Let's go there. Ang sabi niya po dito, and he ascended and descended, and he that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Equipping. No? Yung perfecting is equipping. No? The Bible will equip each and every one of us so that you and I will be able to know what to do in times of trouble. Kaya nga po ito, yung preaching, ano ang binibigay nito? Sabi nga po natin, pinapaligan lang po natin, it directs our path. Sabi nga ni David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito po yung nagbibigay po ng direction, ng tamang direction na dapat po natin lakaran. Ano rin po ba ang sabi ng 2 Timothy? Tinan po natin ang 2 Timothy. Chapter 3 and verse number 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be what? Perfect, thoroughly furnished unto all good works. Another thing that the Bible tells us of the preaching of the Word of God, and sabi din po dito in Hebrews chapter 4 and verse number 12, for the Word of God is quick and powerful. Meaning quick, meaning hindi mabilis. No? Ibig sabihin po niyan buhay. No? The Word of God is alive. Why? Because the author is alive. Amen? Ang dami natin libro, ng mga libro na binabasa po natin dyan, maaaring yung iba po dyan sa mga binabasa libro na yan, mga patay na po ang mga author niyan. Halimbawa, Noli Pitangere, patay na po ang author niyan. Patay na yung mga sumulat niyan, yung ibang mga libro na mga binabasa natin, mga history books na yan. All of those authors, they're already history. But the thing is that the Bible is alive. Why? Because the author is still alive. And he will never die. Kaya nga yung word niya will all be fulfilled. Kaya yan po yung blessing po na meron po tayo salita ng Diyos. Another thing, it develops not only that it directs our path, it develops our faith. Ito po ang nagpapalalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya habang tayo ay nakikinig. Kaya nga po, di ba, one time, marami po sa atin naliligtas pag tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang sabi po ng Romans chapter 1 and verse number 6, ang sabi niyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth in
Him. Kaya po, yan ang kailangan po. Kaya tayo ay nagpapasalamat at meron pong gospel na ito po ay na-preach sa atin. Tingnan niyo po ang sabi po dito sa Romans chapter 10 and verse number 14. Ang sabi dito, dito muna po sa 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ito po, maliligtas. Kaya nga po yung kapangyarihan ng gospel ay tayo ay naligtas. Kaya tayo nandirito dahil sa gospel, dahil kay Kristo. Kaya tayo may kapayapaan sa puso natin dahil kay Kristo. Amen? At dahil po dyan, nakita po natin, for whosoever, kung sino man po ang tatawag sa Panginoon, ay siguradong maliligtas. Sigurado. Yan po ang sabi. Kaya nga po tayo, nadidevelop lalo yung pananampalataya natin. Natutuwa tayo dun sa mga pangako na ipinuturo sa atin. Kaya nga po, napakahalaga na mayroon pong mga nangangaral. Kasi pag wala pong mangangaral sa atin, kawawa po tayo. Amen? Kaya magpasalamat tayo, ang Diyos ay naglagay ng mga guro, mga pastor, mga evangelist, at ito po ang ginagamit niya upang may ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya nga in verse number 14, sabi niya, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without what? A preacher. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo na tayo ay may mga nagtuturo sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi lang pag Sabado, yun din pag Linggo. Amen? Ganon din pag Huwebes. Amen? Pag may pagtitipon, dapat andyan tayo lahat. Kasi kaya, alam nyo, tayo araw-araw kumakain, di ba, Brother Jay? Araw-araw yan. Alam niyo po ba, sino po dito yung nakaranas mag-diet? Nakakaranas mag-diet, yan. Sino dito nagda-diet? Sabihin niyo na yung totoo. Wala pala. Pero sino nakaranas na mag-diet? Alam niyo po ba, ito totoo to, sabihin ko sa inyo. Pag tayo nagda-diet, pag tayo ay kulang ang kinakain natin, ito, sabihin niyo kung mali ako, di ba mainit yan ang ulo mo? Tama ba, Brad? Pag konti yung kinakain mo, para mainit din ang ulo mo. Eh, nagda-diet ka eh, pero mainit din ang ulo mo, mabilis ka mainis. Bakit? Kasi gutom ka. At dahil gutom ka, anong gusto mong gawin? Kumain ka. At kailangan ka kumain para mabusog ka, para maging maayos yung takbo ng isip mo. Tama? Mga kapatid, ganyan din ang spiritual life natin. Kaya kita nyo, marami sa atin, hindi maayos yung takbo ng buhay po natin. Kasi nga po, gutom ang ating spiritual life. Kaya nga tayo, meron tayong daily in the temple, hindi natin inaalis yan para ang lahat ay makarinig ng salita ng Diyos, pero hindi lahat nakikinig. Pero sige pa rin. Diba, Brother Ted, sige lang. Kahit na minsan nga, isa lang ang audience, dalawa lang, sige lang tayo nangangaral. Wala tayong pakialam kung ilan naman. Basta ang importante, ginagawa namin ang tungkulin namin. Kaya kailangan po natin yan kasi hindi man-develop ang pananampalataya natin. Kaya tinan nyo, lulubog lilitaw. Kaya minsan ang buhay natin, hindi nagiging maayos kasi nga po, kulang sa pagkain. Kaya nga sabi ni Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. It develops our faith. It delivers us from the ways of evil. Nilalayo tayo sa paraan. Kaya kita nyo, si Satan, lagi siya nagsasabi ng mga kasinungalingan. Natin nyo ang sabi ng Luke chapter 22. Luke chapter 22, para po maintindihan ng bawat isa po sa atin. In verse number 31, pakakakala nyo po ay si Satan ay walang pakialam sa atin, ha? Tingnan nyo ang sabi niya, and the Lord said, Simon, sabi niya ganyan, kay Pedro, Simon, Simon, behold, Satan had desired what? To have you. Gusto kanyang makuha, gusto kanyang mabihag sa kanyang mga plano, that he may sift you as a wheat. Yan ang plano. Kaya pag tayo ay lumalayo sa Panginoon, lumalayo sa mga aral niya,
Tayo po ay nasusumusunod sa kagustuhan ni Satan. At habang tayo ay hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi lalago ang ating pananampalataya. Kaya pagdating ng mga kahit na anumang problema, napakadali po natin tumumba. Alam niyo po ba yung sinasabi po natin ng isa po na kwento ng Panginoon, yung the wise man that built his house upon the rock and the other one built his house upon the sand. Bakit po? Nakita natin, great was the trouble of this one who built his house upon the sand. Walang matibay na pundasyon. Maaaring siya ay nakikinig, ngunit hindi niya ina-apply ang mga natututunan niya. Hindi siya nagtitiwala sa ating Panginoon, na nagtitiwala siya sa kanyang karunungan, sa kanyang pamamaraan. Mga kapatid, do not rely on yourself. I tell you, rely on God. Rely on God. Kaya yan ang mag-iingat sa atin. Kaya minsan, laging sinasabi ng iba, kung ang pagsisisi lamang ay nasa una, ay wala daw po sana nagsisisi. Mga kapatid, lahat po nasa huli ang pagsisisi. Lahat nasa huli. Kaya huwag natin hayaan na tumama po yan sa atin. Kaya magpasalamat tayo at meron pong nangangaral at meron pong preaching at meron pong salita ng Diyos. Kaya nga sabi mo, to be desired are they than gold. Yea, they much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Number 2, na hindi dapat tayo matakot kasi meron pong andyan ang protection ng Panginoon. Andyan ang pag-iingat sa atin ng Panginoon. Alam nyo, sa panahon ngayon, dati-dati, tayo po, meron ako pinanood na pelikula, yung Midway. Midway kaya po ito no? Napanood mo rin yan, sis? Yung Midway. Sabi nung isa, bakit ikaw, hindi ka natatakot? Sabi niya ganyan. Hindi ka natatakot kasi pinaril-baril niya yung aeroplano na papagsak. Binabaril niya, parang ba yung nandun siya, sumakay siya sa aeroplano, tapos binabaril niya yung aeroplano ng Japanese. At yun ay nag-crash. Sabi niya, bakit wala kang takot? Di ka man natatakot. Alam mo, sabi niya, bakit ako matatakot? Sabi niya ganyan. Yung tatay niya daw, ang trabaho daw, naglalakad doon sa mga tuktok ng mga building. Yung nagtatrabaho, wala daw tali. Walang tali. Walang tali, pero hindi namatay. Alam mo kung saan namatay? Hindi ba lang kung saan, pero parang nasundot niya tao, natusok lang, o what, kung ano man. Yung bagay na kinakatakutan niya na pwede mangyari sa kanya, hindi yun ang kinamatay niya. Alam mo, halimbawa lang, marami din po tayong kwento. Marami takot sa COVID, tama? Pero hindi COVID ang kinamatay ng iba. Nakukuha niyo po ba yung point natin? Ang gusto natin pagdating dito is that without the protection of God, remember this, Satan had a desire to have you. Ano ba ang plano ni Satan sa atin? Ay, kaibiganin tayo. Hindi, kaaway natin yan Alam niyo ba yung pelikulang Unbroken? Unbreakable pala, Unbreakable. Napanood din Unbreakable? Yung Amerikano na nabihag siya ng mga Hapon. At ang sabi niya, in this camp, you are our prisoner. Don't expect us to treat you as tourists. We will treat you as an enemy. At ano ang tinatrato sa enemy? Pinapakain ba yan? Hindi. Binubukpok sila? Oo. Pinapahirapan sila? Oo. Kasi enemy sila. Ganyan din po tayo. Sa harapan ni Satan, kaaway niya po tayo. At wala siyang planong gawin kundi sirain ang buhay po natin. Kagaya ng ginawa niya kay Adan at kay Eva. Kaya kailangan po natin maging wise po tayo at tayo po ay magpasalamat at merong mensahe na nagpoprotekta sa atin. At bukod pa doon ay iniingatan pa na tayo ng Panginoon. Tingnan niyo ang sabi dito in John chapter 6. Another story po ito. Ang sabi po dito ng Panginoon sa kanila, in verse number 16, and when the even was come now, his disciples went down unto the sea, and entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark. Alam niyo, unang-una, saan tayo iniingatan ng Diyos? Sa takot. Alam niyo, sa atin, pag tayo ay nabuhay sa takot, hindi na tayo makakaalis. Wala na tayo magagawa sa mundo. Kasi takot ka. Sa mundong ito, puros katatakutan na lamang ang naririnig natin. Puros na lamang mga bagay na nakakatakot. The fear of the future, the fear of
everything. Kaya po ito, at sabi nito, gabi na. And Jesus was not come to them. Sabi nila, asa na ang Panginoon? Alam mo ba, yung dumarating yung time na ikay natatakot na inaantay mo kung sino man yung inaantay mo na magbibigay sa iyo ng tapang, ng lakas. Halimbawa, nung bata po ako, pag nagba-brown out ako, takot ako niyan. Inaantay kung dumating yung tatay ko. Pag dumating ng tatay ko, ito na, matapang na ako. Hindi yung tatay ko eh. Hindi yung tatay ko eh. Yung dati, yung dalaga ko noon, ang sabi niya, hindi siya makatulog kasi wala ako, di pa ako dumarating. Nung dumating ako, sabi niya, Papa, kanina takot ako, Papa. Ngayon, nandito ka na, Papa, matapang na ako. Di ko lang masabi sa kanya, natatakot din ako. Sabi niya, kasi Papa, nakakatakot yung bahay na to. Hindi ako makatulog. Nandito ka na, Papa. Matutulog na ako. Sige na, akong bahala. Pero deep inside ko, natatakot din ako. Hindi ko lang may pakita sa kanya natatakot ako. Pero ang Panginoon, hindi natatakot. Amen? Amen. Kaya sa buhay po natin, sila, natatakot na sila. Hindi pa dumarating ang Panginoon. Abay, madilim na. Aba, ang dami ng problema. Aba, tumikinig. Lumalakas ang hangin. Bumabagyo na. Wala pa ang Panginoon. Paano ito? Para bang yung pinarko ko, ayan na ang disconnection. Wala pa yung sweldo, wala pa yung pera, patay. Ayan na si Mumbai, sa kanto na, wala pa si Mister. Saan ako magpupunta? Alam niyo po ba, pag dumarating yung mga miracle bill natin, di ba para tayo yung mga tumatama sa loko, tinitignan mo, iniispatan mo lahat. Daan-daan mo pang inaan. Kaya minsan, pag kami envelope na miracle, ayokong buksan, Brother Ting. Nakakatakot. Fear of the future. Lalo na, fear of the disconnection man. Pag nakakakita ka na ng may nagdi-disconnect na, titignan mo, ano kaya ka dito? Ano kaya ka dito? Di ba ganun? Nakaranas kayo ng ganun? No? Tapos bisa para matanggal yung mais yung bill na mo, wait, sir, meron bang order dyan sa ganitong address? Ganyan mo siya, sandali. Wala? Thank you, Lord. Bukas ulit. No? So mga kapatid, marami tayong kinakatakutan. But praise be to God. Hindi ang protection ng Panginoon. Kaya nga, alam mo kung saan tayo pinoprotektahan ng Diyos sa takot. Kaya nga sabi niya lagi, be not afraid. Alam niyo ang Panginoon, nung dinala si Joseph sa Ehipto, nung dinala binenta siya ng mga kapatid niya, alam mo isang pangako ng Panginoon, hindi niya pinabayaan si Joseph. Kahit anong nangyari, hindi niya iniwan. Kaya mga kapatid, fear, this is something that will paralyze you. Kaya sabi niya rito, in verse number 18, and the sea arose by reason of a great wind that blew. Sigurado sabi nila, Panginoon naman, hanggang ngayon, wala ka pa din. Paano ba to, Lord? Minsan, may mga ganyan tayo, natatakot. Kaya minsan, ayaw na natin pumilos kasi takot tayo. Kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoon na sila po natatakot na sila kasi may dumating na lumakas. Una, bilim lamang. Pagkatapos, dumating na yung hangin. Pagkatapos, ito na, nagkaroon na ng bagyo sa buhay nila. Number 2, saan pa tayo iniingatan ng Panginoon? Frustration. Tandaan nyo, ang atake ni Satan, inatake niya kagad yung spiritual mo, yung tibay ng pananampalataya mo. Kaya fear is the opposite of what? Of faith. And because they were afraid, remember a person who is afraid, a person who is already troubled in his heart, nagpapanik na. Alam mo, ang isang tao pa nagpapanik, hindi makapag-desisyon maayos. Lalo nagkakamali. Frustration. Kaya minsan marami tayong mga bagay na napo-frustrate tayo, napo-broken heart tayo. Ang broken heart, hindi lang ito sa pag-ibig. Amen? Kasi pag binabasa niyo sa Bible, broken-hearted, iniisip niyo, pag-ibig ka agad, hindi yan. Napakababaw naman yung broken-hearted lang. Tandaan niyo, darating ang panahon, magugulat na lang kayo. Yan gaya ni Jesse Flo.
Hindi siya nagulat nung bigla na lang naghanap siya. Hindi nga siya naghahanap. Bigla niya nasalubong si Brother Rafael. Tapos nagkatinginan sila. Sabi niya, gusto rin kita. Okay, tara na, sama na tayo. Ganun lang yan. Wala nang ligaw-ligaw yan. Tama ba? Ay, hindi ba ganun? Okay, nalaan ko lang. Kala ko ganun eh. No? Alam mo, si Joan, ganyan naglalakad lang yan sa kanto. Tapos nabangga siya ng kanyang asawa. At nabangga sa kanya, sabi niya, sa itong address na ito? Anong address? Address sa puso mo. Ito ako. So, ganun lang yan. So, sasabi ni Joan, ang address sa puso ko, 148.4. Ganyan, alam niyo, darating lang yan. Huwag kayong masyado nagmamadali. Darating yan. Kaya kilala na kayo mga bata, pa kayo magsipag-aral kayo yan ang madaliin nyo. Kaya kayo nagpo-frustrate. Gusto nyo maging engineer, gusto nyo maging doktor, gusto nyo maging ganyan, ganito. Focus on that goal, and if it is God's will for you, mga kapatid, you will achieve it. Amen. Kaya tayo nagpo-frustrate. Kasi we are trying our best without God. Ano sabi ng Diyos? For without me, ye can do nothing. Wala ang Diyos eh. Kaya ito, gumagawa sila ng paraan. Instead of praying, instead of calling to God, they were trying to solve their problem. Verse number 19, ano sabi? So when they had rowed about 5 and 20 or 30 for long, they see Jesus walking on the sea and drawing nigh unto the ship. They were afraid. But he said unto them, it is I. Be not afraid. Another thing is failure. Napo-frustrate na sila. Bakit? Lahat ng ginagawa nila walang nangyayari. Have you ever tried doing things na walang nangyayari? Makakainis yun. Yung may ginagawa ko walang nangyayari. Para ka lang nagpagod. Ako naranasan ko yan. Inis na inis ako. Sinasabi ko, sayang ang buong maghapon. Walang nangyari. May mga ganyang bagay na tayo would feel frustrated because of failure. In verse 19, ano dyan? They were going 30 for long and that is 6 kilometers. Ganyan na yung ginagawa pero hindi sila makaalis-alis. Hindi pa rin sila makaalis doon sa pinagdadaanan nilang problemang yan. Kaya minsan, pag tayo po may pinagdadaanan ng problema, the best way for us to solve that problem is not on our own, but in the Lord. Kaya doon tayo magtiwala sa protection ng Panginoon. Na kahit anong mangyari, the Lord will protect you. The Lord protected them. The Lord saw them. The Lord was with them. Even though they did not see the Lord, the Lord was not with them. Sabi nila noon, yung pangalawa, wala ang Panginoon, kaya inaantay nila. But the Lord was on the mountain looking at them. Kasi sa atin din po, ang Panginoon, pasalamat po tayo, hindi lang po tayo tinitignan ng Panginoon. Because the Bible tells us the eyes of the Lord are sa mga anak niya, nakatutok yan sa mga righteous. Pero, tinan niyo to, hindi lang po nakatingin ang Panginoon sa atin. Binigyan pa tayo ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu nasa atin po yun. At hindi mo mawala. Hindi aalis yan kahit anong gawin nyo. Hindi aalis yan. Tandaan nyo. Kasi hindi naman po tayo naligtas dahil sa sarili natin. Ang kaligtasan natin ay biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Wala tayong ginawa para matanggap ito. Wala rin tayong pwedeng gawin para mawala ito. So, ganun lang po kasimple. Kaya, mga kapatid, the best thing is remember the protection of the Lord. Kaya nga marami nag-prevail kasi they're trying to save themselves. Kaya pagdating ng panahon na sila po ay kaya may mga tao hindi nila alam kapag dumating yung time na sila ay mamamatay na, hindi nila alam kung sa patungong kaluluwa nila. At marami kang maririnig na sasabihin nila, wala nakakaalam yan. Kapatid, kung nagbabasa ka ng Biblia at alam mo sinasabi ng Biblia, maraming mga mananampalataya dyan, alam nila kung saan patungo ang kaluluwa nila pag namatay sila. Si David na lamang, alam niya kung saan patungo ang kaluluwa niya. Si Peter na lang, alam niya kung saan patungo ang kaluluwa niya. Si Paul, alam niya kung saan patungo ang kaluluwa niya. Bakit po? Dahil tinanggap niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Kaya nga Romans chapter 8, ano sabi diyan ng Romans chapter 8? Na napakahalaga po dito Romans chapter 8 na ito. Tingnan niya ang sabi dito Romans chapter 8 and verse number 34. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, shall ache, or shall distress,
of persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, no height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate you from the love of Christ. Yan yung protection natin. Amen? Kaya, pag kumikit ang ating mga mata, isa lang po ang pagdilat niyan, alam natin kung nasaan tayo. At yan, ay nasa Panginoon tayo. Amen? Number 3. Nakita po natin yung preaching. Kaya huwag ka matakot, hindi mawawala ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, kahit anong mangyari, hindi mawawala ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. Pangatlo, na maaari ka matatakot, provision ng Panginoon. Dito po makikita natin na ang provision ng Panginoon, hindi rin po mawawala yan. Tingnan niyo, Mark chapter 6. Balikan po natin ang Mark chapter 6. And verse number 35. Look at what the Bible tells us. And when the day was now far spent, his disciple came unto him and said, This is a desert place. Pag sinabing desert place, hindi ibig sabihin yung disyerto. Ang ibig sabihin lang po ng desert place ay wala po itong mabibilan ng kahit na anong tinapay o kahit anong pagkain. Wala kang mabibil. Walang sari-sari store. Alam mo po ba, pagka sa probinsya ka, at ikay sanay sa city, kagaya dito, pag kami napupunta sa probinsya, ang hirap po, bakit? Walang 7-Eleven. Kaya doon, parating namin sa mga ganyan, ang hinahanap namin 7-Eleven, para may mabili ka ng ano. Kasi minsan, pag pumunta ka na doon sa pinaka-baryo, wala ka na nakikita. Pagdating ng gabi doon, alas 6 pa lamang, alas 6:30, naku, madilim na po doon, halos wala ka na makikita ng tao. At wala ng mga tindahan na magbibili. Kaya pag nagugutom ka, bukas na nakakain. Kaya kami, pag alam namin, pag pupunta na kami doon sa lugar na yon, ay may madaanan man lang tayo kahit na ano dito, para may mabili tayo, para may biskuit man lang tayo, may tubig man lang tayo, para pagdating natin doon, may makakain tayo. Pero ito sabi dito, nasa desert place sila. At sasabi ng mga disipulo, Panginoon, pauwiin na natin sila. Wala tayong may papakain dito. Wala tayong maibibigay sa kanila. Pero anong sabi ng Panginoon in verse number 37? Okay, first, basahin natin. 36, send them away, that they may go into the country round about and into villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. Hayaan mo na sila. Sila na ang bibili ng pagkain nila. Pauwiin nyo na sila. Verse number 36, 37, he answered and said unto them, Give ye them to eat. Siguro ito, ang hirap nito, no? Alam niyo diyan kami, ang madalas nagtatalo ni Sister Tess, Sister Leonie, no? Minsan, pagka sinabi niya, ilang tao, sasabihin ko, 10 lang. Tapos bilang may dumating na 20. 10 lang yung nagdako. Pala, pakainin mo yung 20. No? Galit na galit siya sa akin. Ang gagawin ko, para makaipos doon, talikod na kagad. Huwag na ako nakikipagtalo. No, pagtapos, pabalik ko niyan, nakakain ko yung 20. Pero nang nililiisip ang mga matanong sa akin. Galit yun pagka ganyan. Pero ako naman natutuwa na nakakakain pa rin naman sila. No? Dahil minsan, pag may mga anniversary, may mga event tayong ginagawa, magbibigay ako ng bilang sa kanya. Ilang katao? 50. Darating 80. Sabi mo, 50 lang. 80 pa na yan. Bahala ka na. Nasa pulpito ako. Yan. Pag-uwi namin sa sasakyan, ayon ka na yan. Hanggang makarating yan sa bahay. Ako pa magbibigay ng mga gamit namin ganyan. Kasi may nakulo sa akin. Maganda alam nyo, mapakaganda po talaga na ang service natin nandito sa taas, brother. Kaya huwag na tayo maglagay ng speaker sa baba. Dito na lang. Kaya alam niyo yan, di ba? Di ba ganyan yung mga misis? Magbibigay yung asawa niyo sa inyo ng budget, di ba? Tapos sasabihin niya, ito sasabihin mo, kulang to. Ano sagot sa'yo? Bahala ka na, pagkasihin mo yan. Di ba ganyan lang lagi mga salita ng lalaki? Tama ba, brother Teng? Oo. Di ba? Di ba nakakainis? Pero ang totoo, kahit na naiinis sila, nagkakasya. Tama, brad? Blessing ng Panginoon yan. Ganyan kumilos. Kaya nga sabi ng Panginoon, give them to eat. Alam mo, nung sinabi yun, nag-ingilan yung 12. Sabi nila, ano, papatayin ko, kamay ko?
Hanggang sa makikita natin yung mga 12 yan, maaari, nagpupulungan yan 12 yan. And they say unto him, shall we go and buy 100 penny worth of bread and give them to eat? He said unto them, how many loaves have ye? Go and see. Alam nyo, sabi nila, bibili kami. Ito lang yung pera, ang dami niya, kakanta ba? Alam mo, mga sarcastic itong mga ito eh. Mga pilosopo din yan, alam niyo po ba? Alam niyo si Kristo, lahat ng mga pilosopo naharap eh. Mga pilosopo na skripa, pilosopo na pariseo. Okay na nga sana sila eh. Pero yung kasama mo mismo, sila pa mismo yung mga pilosopo. Ano sabi ni Kristo? Ilan pa meron dyan? Ano sagot nila? 5 tinapay, 2 isda. Okay, paupuin. Ganyan lang, simple lang kinuha ng Panginoon. Ano nangyari? Nakakain lahat. Paano nakakain? Hindi ko rin alam. Paano nangyari? Ang Panginoon, habang namimigay sila, pinapakain nila. Siguro sabi nila, paano kaya ito? Nung hinati yung tinapay, hinati-hati sa kanila. O i-divide sila, ilagay, ayos sila, at distribute. Alam mo, parang naging Elijah time, hindi na uubos yung tinapay habang sila nagtulog. Meron pa rin. Hindi na uubos. Meron pa rin. Amen. Gusto niyo ba makaranas ng ganyan? At kung yung bukas yun ng rep, meron pa rin. Wow, meron pa rin. Meron pa rin. Ay, grabe na to. Meron pa rin. Ay, grabe na to. Meron pa rin. Ay, grabe na to. Ay, meron pa rin. Ay, grabe na to. Paano yung tubig kasi? Alam niyo, darating ang panahon. Alam niyo sa atin, tinan niyo ng pandemic. Yung pandemic na naman, hindi naman tayo naggulang. Amen? Ang bihira, pag-isip ko ng umaga, brother Tay, kumakatok yung barangay sa amin, kala ko dadamputin ako. Hindi na ninervous ako, sino yan? Bakit may barangay yan? At sabi niya, Sir, nag-ipon kami ng pagkain na ito, nasa upuan. Ay, salamat. Nakikita niyo po, gumigising ka ng alas 11 ng tanghali kasi alam ng tangin mo kung di matulog kumain. May pagkain pa rin. Alam ng Diyos na wala ng bigas. Mga kapatid, ganyan ang Panginoon, hindi nga tayo nangyayari. Tapos na ang COVID. Amen? Masisimula na naman ulit. Pero kahit magsimula yan, kapatid, tested na natin ang Panginoon. Amen? Kung bihira, sufficient yan, na hindi tayo magkukulang dyan. At pag nagkukulang yan, maganda rin, nakakapag-diet tayo. Amen? Kaya alam niyo, ang daming blessing. Ang dami daw problema. Tandaan niyo, you thought evil unto me, sabi ni Joseph. But God meant it for good. Alam mo, sabi na Romans 8:28, for all things work together for good to them that love God. Kaya kahit anong dumating na problema, always remember this, your problem, God can turn that into a blessing. Kaya mga kapatid, yan po yung makita natin, sufficient, sakto, hindi nagkulang. Pangatlo, satisfying. Aboy, pambihira nung natikman nila yung pagkain, yung tinapay. Brother Daryl, pagtikim nila nung tinapay, pambihira, parang French bread. Kaya kita mo, hindi sila nagsawa. Di ba tayo, Brother Teng? Nyari pati sa kainin mo. Mga ilan na makakain mo pag tutog ka, marami. Pero pag kayo natikman mo na, wala ka ng excitement, kaya lagyan mo ng palaman, di ba? Para ma-excite ka. Dito hindi, kapatid. Nagugulat sila tuwing kumakain sila. Kanina, French bread. Pangalawa, croissant. Kaya nasa-satisfy sila. Kaya sabi nga dito, yung pagkain, ay nabusog sila lahat. At hindi lang yan, yung fish, yung meat na kinain nila, pagtikim nila, ang lasa, ay karne, isda yun, pero lasang karne. Hindi ka wala ka naman sa Bible yun. Ginagawa ko lang yun, brother. No? Iniisip ko lang, ini-imagine ko lang yun. Kasi busog na busog sila eh. No? At hindi lang yan, sumobra pa. May sobra pa. May take out pa. Wow! Kaya satisfying. Also, it's secret. Padali yan. Bakit? Galing sa Diyos yan eh. Kaya alam niyo yung mga pagkain natin, huwag lang, kasi sa atin, galing natin, pagharap ng pagkain, kain ka agad eh. No? Kain ka. Tapos pag nasabihan ko, hindi ka pa nag-pray, titikman lang. Secret, dapat magpasalamat tayo, amen? Amen.
Kasi ay nagpapasalamat. Sino dito? Hindi nakakalimot na mag-pray bago kumain. Sige, taas kamay. Sino hindi nakakalimot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. Sino hindi na nakakalimot? Nakakalimot. Sige, okay lang yan. Taas ka kamay, okay maya. Okay mo, patalo doon sa mga nagtaas na una. Nakakalimot mo ako, pastor. Taas. Okay. Alalahanin natin, amen? Pag nakaharap natin yung pagkain, kahit ano doon, kung pigit-pigit ka muna magpasalamat ka muna. Amen. Kasi, biro po sa atin yan ng Panginoon, lahat daw po ng pagkain ay dapat pasalamatan. Ano ba naman ito? Tuyo na naman. Pasalamatan mo, buti may tuyo ka pa. Yung iba nga walang tuyo eh. Yung iba nga kanin lang. Kung sinabi nila, pagkakanin lang yung ulam, pasalamat ka pa rin. Amen, bakit? Yung iba nga hangin lang. Walang kanin, hangin. Ang sarap. Tapos aamoy yung pagkain ng kapitbahay. Kahit anong amoy mo dyan, akala mo mabubusog ka, isip mo nabusog. Salamat ka, meron ka pang kinakain. Amen. Kaya magpasalamat daw tayo. Kasi ang tao nagpapasalamat. Tinan nyo to halimbawa, ako pinakain kita, Sister Jean. Pagkakain mo, pagkatapos mo kumain, lumayas ka, di ka pala nagpasalamat. Anong gagawin ko? Next time lumapit ka, bahala ko. Marunong. Pero ikaw sis, nung pinakain kita, lumapit ka, ang sarap-sarap po, grabe po, thank you. Pagbalik mo, sasabihin ko, itong tao na tumayin, magaling magpasalamat to, pakainin mo na! Amen. Alam niyo, may kwento sa langit na kami nakausap ako. Nakausap ko isang linggo lang. Galing siya sa langit. Nakausap ko talaga, Kevin. Galing, alam mo, naniniwala ako galing to sa langit, nakausap ko nakaputi. Nakaputi siya. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, pastor, sabi niya, mag-usap tayo. Sabi ko, sige, mag-usap tayo. Sabi niya, ano bang kailangan mo? Sabi niya, nakarating akong langit talaga ba? Sabi ko, nakaputi ka nga. Alam mo, dumating ako sa langit, yung anghel, ako'y ginabayan ng anghel. At dinala ako doon sa isang malaking kwarto. At pagdating sa malaking kwarto, andun lahat, naka-record, ang daming tao doon, busy sila doon. Talaga, ano ginagawa? Nagre-record sila ng lahat ng mga tao na may mga prayer request, sinusulat nila. Prayer request ni David, wow, 100, dami ah. Prayer request ni Kevin, wow, 100 din, dami. Padamihan sila. Ang dami, pagod yung mga nagsusulat. Sabi ko din yan, talaga. Pagkatapos nung sabi na anghel, okay, dinali naman kita dito. Dinala naman sa kabilang kwarto. Ay, mas marami. Kung dito, mas marami. Mas marami dito sa kabilang kwarto. Punong-puno. Alam mo, sabi niya, ando naman doon sa kwarto. Yung mga prayers na tutugunan, nagsasagutin na. Ato yung mga panalangin ni Kevin. Ang panalangin ni Kevin. At dito unang-una sabi niya, ililibre ko si pastor. Bigyan niyo ako ng biyaya. Ang sinagot ng Panginoon, sabi doon, oo, bibigyan natin. Doblehin pa natin. Ganun na sabi. Hindi, joke lang yun. Sabi niya nga, at dito na lahat. Andiyan na lahat ang sagot. Nakita na. Wow, sabi ka na ng mahirap. Grabe, busy dito. Tapos sabi niya, uy, may isang kwarto doon. Kalit-lit ah. Yung kwarto niyan, sabi niya. Alam mo yung kwarto niyan? Kunti lang yung mga nandiyan dyan eh. Kunti lang nandiyan dyan. Sabi niya ganyan. Bakit? Itong dalawang napuntahan mo, itong pinaka-busy sa lahat. Pero pagdating doon, dapat yan din pinaka-busy sa... Kaya lang, hindi eh. Ano ba yung kwarto niyan? Sinamahan ka. Samahan kita, sabi. Sinamahan siya. Pagdating niya doon, bukas niya ng pintuan, nakita niya, Thanksgiving. Sabi niya, yung lahat sana na nang tinanggap yung panalangin nila, dapat nakalista na rin dito na nag-pray sila ng pasasalamat sa Panginoon. Ayan, bibili na naman yung temptation na yun. Sabi ko lang na pag-bibili sa tayo, nakakaamoy ako, siguro'y nagluluto na yan. Alam niyo, tinan niyo ha? Tinan niyo lang to. Marami sa atin, nakaluhod pa tayo, iyak-iyak pa rin. Tapos, nung tinagunan na, eto na, hindi man lang tayo nakapagpasalamat. Nag-offer ba tayo ng pasasalamat, Lord? Maraming salamat at tinagunan nyo. Sana yung kwartong yung punong-puno din yun. Ito naman yung kwarto na punong-puno ng mga tao na nagpasalamat sa Panginoon. Ay dito ang mga pangalan nila. Kapatid, yan ang problema sa atin. Minsan hindi tayo marunong magpasalamat. Ay, nagmanalangin. Pero nakakalimutan lang. Huwag natin kalimutan yan. Amen?
Para hindi maputol ang pagpapala, tuloy-tuloy. Kaya ito naamoy ko na ito. Hindi yan. Para ako nabubusog. Pinag-uusapan natin ng pagkain. Ang hirap nagpaamoy ng pagkain. It is sacred. Hindi natin alam saan nanggagaling yung amoy na yan. Tandaan niyo, kagaya din ng mana yan in the Old Testament time. Hindi sila nawalan ng supply ng pagkain. Even walang mabili doon. Paggising ng umaga, may pagkain. May quail. Hindi na uubos. Hindi nawawala. At lahat nabubusog. At lahat nakakakain. Naiipin man o wala. Kung ang tinapay na ginawa ng Diyos kagaya ng putok, ano yung putok? Hindi kayang kagatin yun ng mga matatanda. Kailangan mo ng kape. Wala ka namang kape ng panahon na yun doon. Only in the Philippines. Na ang tinapay ay bago kainin, isinasawsaw sa kape. Natry nyo na yan, mga kabataan. Ay, hindi nyo ba tinatry? Ay, you're missing half of your life. Hindi, ako try nyo yung pandesal, mami. Ako bukas ng umaga. Hindi, magkape kayo kung ano man, itaktak nyo ng ganyan. Tapos pag ganyan nyo, napakasarap. Sumasarap. Yung mga, alam mo, yung matatanda, noong panahon namin, nakikita ko yung tatay ko, pag nagkakape yan, sabi ng Amerikano sa kanya, Ben, you are so clean. When you eat your food, you want them very clean. Sabi ng mga Daddy, I do not get you. You just eat bread. Yan lang niya sabi. Then, after that, oh, I thought you were clean. But after you dunk it there, you drink that coffee. I thought you want it clean. Hindi tayo naiintindihan ng mga millennials na ito kasi hindi pa nila ginagawa. Tayo alam natin, kung ginagawa namin, masarap na masarap sa amin, anong kalagay sa amin, mga siraulo namin? Subukan nyo para malaman nyo kung gaano masarap. Subukan nyo. Tinan nyo. Yung mga Amerikano, pinagtatawanan tayo. Bakit? Ginaya din naman nila. Yung Oreo, tinak naman nila sa gatas. O, kita mo? O, yun, ginagawa niyo yan. O, pag Amerikano, ginagawa niyo. Pag Tagalog, hindi. Nakakakonsume kayo, ha? Hilig nyo sa imported, ayaw nyo sa local. Kapatid, ginaya lang nila yun, yung Oreo, tangkit. Kapatid, pandesal yun nagsimula. Number 4. Diyan na lang kaya tayo. 6:30 na eh. No? Tuloy na natin ulit next week to. Amen? Ano? Tapusin mo na o next week na? O pag sinabi mo si Bagger, talagang next week yan. No? Kasi oras tayo eh. Amen? So kapag mingiran, hindi na lang makapag-preach eh. Kasi lalo lumalakas yung amoy. Diba? Ikaw, makakapag-preach ka ba ng ganyan? Yung amoy niyan, tuyo yan eh. Di ba tuyo yan? O kita mo pa rin. Naku, pag wala kayo pangamoy, lumayo kayo sa akin ha? Mga kapatid, nakita niyo yan. Ang blessing ng Panginoon. Kaya huwag tayo matakot kasi hindi tayo mawawalan ng biyaya sa Diyos. Tayo tumayo lahat. Tayo manalangin. Heads bowed and eyes closed. Meron pa tayong nais pasalamatan sa Panginoon? Una-una, doon pa lang sa preaching. Pangalawa, doon sa protection. Pangatlo, doon sa provision ng Panginoon. Bakit hindi natin gamitin ang altar na yun at tayo lumapit at tayo magpasalamat sa Kanya? At hingin natin na tayo may pagpala Diyos at ipakita sa atin na tayo magkaroon tayo ng puso ng pasasalamat na andyan natin ang Panginoon sa atin. We pray and go to the Lord. Thank God for everything that the Lord has provided for you. Alam niya,
Alam natin ng Panginoon kailan ay hindi mapupunan sa bawat isa. Sa oras na ito, ating ilapit ang lahat sa salamatan ng ating dakilang Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po namin na may mga bagay po na kami natatakot. Ngunit kami po ay nagpapasalamat. Dahil nandiyan po kayo po. Kami po, inyo po ingatan. Salamat po nandiyan ang pangangaral ng inyong salita. Salamat po nandiyan ang pag-iingat niyo po. Protect niyo po sa amin. Salamat po nandiyan ang inyong provision sa bawat isa sa amin. Lord, itong araw na ito, kami po ay nagpapasalamat. Kasama ng mga kapatid na nandito sa harapan. Nakalubog. Kayo nakakita, nakakarinig. Ang mga panalangin ng bawat isa. At kayo din po nakakaalam ng mga panalangin nila na nasa kanilang puso. Maraming mga hinihingi po sila. Alam po namin na kayo po ay nalulugod sa bawat isa na malapit sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang iglesia na ito. Palaguin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus Kristo. Amen. Amen? Diba? Ilang ko silang tumayo. Yan kasi hindi nila nagtatang ng ano. Subukan niyo mamaya. O bukas, subukan niyo na.